Ang pagkabigo o pagkatalo ay parte na ng buhay natin. May mga tao na bukal sa loob na natatanggap ang pagkatalo, ngunit meron din na hindi. Sila yung mga tao na hindi pwedeng hindi gaganti sa taong dahilan kung bakit sila nabigo. Minsan pa mas matindi ang ganitong ginagawa nila kung puso nila ang iyong nasaktan. Ngunit paano kung ang nasaktan mo ay meron palang kakampi na may alam sa itim na kapangyarihan? Magagawa mo bang makaligtas sa ganitong uri ng pagganti? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at magpapasalamat na kaagad ako kasi isang sulat ko sa mga napili mong basahin sa iyong channel dito sa YouTube. Para maprotektahan ang aking identity ay tawagin mo na lamang ako sa pangalang Rufa. 31 years old na ako at masayang namumuhay kasama ang aking mahal na asawa at isang anak na babae. Nangyari ang aking ikikwento noong ako ay dalaga pa sa probinsya ng aking lola sa side ng nanay ko. Hindi ko na lamang sasabihin ang lugar at hindi ko rin pinipilit ang lahat na maniwala sa aking storya. Ang aking ilalahad ay base sa aking pagkakatanda. Medyo matagal na rin kasing nakalipas nang mangyari yon. Pero hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako kapag aking naaalala. Elementary student pa lamang ako ay palagi na akong isinasali ng nanay ko sa mga pambatang beauty contest. Nagkaroon din ako ng chance na makasali noon sa isang kilalang contest para sa mga batang babae sa TV. Hindi nga lang ako pinalad na manalo. Ang pagsali ko sa mga pagandahang contest ay nagpatuloy hanggang sa ako ay mag-high school. Nang mag-college ako ay lumipat kami ng tirahan. Mula sa Manila ay napunta kami ng aking pamilya sa probinsya. Namatay kasi ang lola ko na nanay ni mama at kay mama ipinamana ang lumang bahay nito na nasa province. Actually ayoko sa probinsyang tumira dahil ang tingin ko sa buhay doon ay boring. Lalo na't alam ko na halos puro bundok at taniman ang paligid ng bahay ng lola namin. Kumpara sa Maynila na maraming pasyalan. Nasabi ko lang yon kasi sa city ako lumaki at nasanay ako sa buhay doon. Wala akong choice kundi ang sumama kina mama at papa sa probinsya. Bagong lugar, bagong buhay. Dinevelop ni papa ang malaking lupain na meron si mama. Bali 3 pala kami magkakapatid at ako ang panganay. Nag-iisa akong babae. Sa probinsya na ako nagpatuloy ng aking kolehiyo. Kailangan pang bumili ni papa ng motor para maihatid niya ako kapag kailangan kong lumabas ng kinakatayuan ng bahay ni lola. May kalayuan kasi yon sa highway pero may ilan namang kaming kapitbahay. Hindi nga lang sobrang lapit. Medyo liblib kasi ang bahay namin doon, Papa Dudut. Simula nang lumipat kami sa probinsya ay hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makasali sa mga beauty pageant. Iniisip ko na wala namang mga ganong contest sa lugar na yon. Hanggang isang araw ay natutuwang sinabi ni mama sa akin na merong beauty pageant na gaganapin sa kabilang barangay. Kulang ang kandidata kaya pinalista niya ako para sa mga sasali. Medyo nainis ako kasi hindi muna ako kinonsulta ni mama bago siya nagdesisyon. Pero sabi niya malaki ang premyo. Nangihinayang daw siya dahil malakas ang kutob niya na kaya kong sungkitin ang title. Wala na ako nagawa kundi ang sumali, Papa Dudut. Hindi na ako masyadong nag-prepare kasi wala akong ganang sumali ng time na yon. Mabuti na lang at dinala ni mama ang mga gowns ko kaya meron akong magagamit. Sa gabi ng pageant ay nagulat ako kasi ang gaganda ng mga kasali. Hindi ko inaasahan na ang daming magagandang babae sa probinsya at aaminin kong marami ang mas maganda sa akin. Hindi na ako nakampante, kinabahan ako. Nagsisi pa ako kung bakit hindi ako nag-prepare. Sa mga pageant na sinalihan ko ay doon ay hindi naging confident. Masyado kong minaliit ang mga kadalagahan sa probinsya. Hindi ganon karami ang tao pero nakakakaba pa rin. Ganon pa man ay ibinigay ko ang best ko at naging first runner-up naman ako. Hindi na masama kasi may prize pa rin na pera.
Hindi kami masusundo ni Papa ng gabing yon. Kaya naman nag-tricycle na lamang kami hanggang sa may bungad ng daan papasok sa kinakatayuan ng bahay namin. Naglakad kami ni Mama kahit gabing-gabi na. Hindi ganun karami ang poste ng ilaw. Pero very proud naman sa akin si Mama kahit na hindi ako nag-title. Sa paglalakad namin ay may naramdaman akong kakaiba, Papa Dudut. Mama, parang may nakasunod sa atin. Kanina ko pang nararamdaman na parang may nakatingin sa atin. Simula nang pumasok tayo sa daanan na ito, kinakabahan kong sabi, Papa Dudut. Lumingon kami pero wala kaming nakitang ibang tao. Guni-guni mo lang siguro, Rufa. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Tara na at walang kasama sa bahay ang mga kapatid mo. Yakag ni Mama at nagpatuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Alam ko na hindi guni-guni ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Totoo na feeling ko ay may sumusunod sa amin. Pero dahil wala akong nakita ay hindi ko na yon ipinilit kay Mama. Safe naman kaming nakauwi sa bahay at natulog na kaagad ako dahil sa pagod. Simula nang sumali ako sa pageant sa kabilang barangay, ay nagkaroon ako ng ilang manliligaw na nagpupunta talaga sa bahay. Iba pa lang manligaw ang mga lalaki doon, Papa Dudut. Hindi kagaya ng mga suitors ko sa Manila na never akong pinuntahan sa bahay para doon ako ligawan. Madalas ay inaaya ako sa labas para kumain, manood ng sine o kaya ay mamasyal sa kung saan saan. Sa probinsya ay lalaki ang pumupunta sa bahay para doon ako kausapin at para makilala ang aking mga magulang. May isang beses pa nga na naka-experience ako na haranahin at kahit na hindi ko gusto. Yun na nga harana ay kinilig ako. Babaeng-babae ang pakiramdam ko ng oras na yon, Papa Dudut. Sa 3 lalaking nanligaw sa akin ay isa ang umangat at iyon ay si Crisanto. Matipuno ang katawan niya, moreno at gwapo. Malakas ang datingan niya ngunit iba siya sa 3 dahil siya yung ubod ng seryoso. Sa 1 buwan niyang panliligaw ay hindi ko siya nakitaang ngumiti. Ngunit consistent siya sa pagpunta sa bahay at palaging pagdadala ng bulaklak sa akin. Kahit nga seryoso si Crisanto ay sa kanya ko naramdaman ng sincerity. Yung feeling ko ay talagang seryoso siya at malinis ang intensyon niya. Kaya kung meron akong sasagutin ang time na yon sa mga manliligaw ko ay si Crisanto yon, Papa Dudut. Yellow na carnation flower ang palaging dala ni Crisanto sa akin. Ang sabi niya ay mahilig magtanim ng ganong bulaklak ang nanay niya. Ipinagmalaki pa niya na mahusay mag-alaga ng mga halaman ng kanyang ina. Bukod pa doon ay maganda raw ang lupa sa bundok. Doon pala sila nakatira. Inamin din ni Crisanto na nasa audience siya nang sumali ako sa pageant. Nabighani raw ng ganda ko ang puso niya. Kaya nagkaroon siya ng interes na makilala niya ako. Hindi rin daw siya marunong manligaw at kung suswertehin daw siya ay ako ang magiging unang nobya niya. Medyo nakaramdam ako ng pressure sa sinabing niyo ni Crisanto, Papa Dudut. Kung sakali pala nababasa rin ko siya ay ako ang unang magbibigay sa kanya ng heartbreak. Mukhang okay si Crisanto ha. Mabait siya at magalang. Nararamdaman ko rin na siya ang gusto mo sa lahat ng mga nanliligaw sa iyo. Ang sabi sa akin ni Papa nang minsan niya akong kausapin. Kaya nga pa eh. Pero hindi pa kasi sapat ang nararamdaman ko para sa kanya para sagutin ko siya. May hinahanap pa ako. Tugon ko. Basta kung ano ang desisyon mo, nakasuporta lang kami. Tura naman ni Papa. Makalipas ang ilang buwan ay sumuko na ang 2 nanliligaw sa akin at tanging si Crisanto na lamang ang natira. Patuloy siya sa pagpapakita sa akin ng karapat dapat siyang maging boyfriend ko. Kahit gusto ko na siyang sagutin ay parang may pumipigil sa akin na gawin yon. Hanggang sa nalaman ko na ang kasagutan, Papa Dudut. Meron pala akong makikilalang lalaki na siyang totoong magpapatibok ng aking puso. Malapit na ang fiesta sa lugar na yon at kinuha ako
bilang isa sa mga reyna para sa sagala. Pumarada kami sa buong barangay. Kinabukasan ay may humintong magarang sasakyan sa harapan ng aming bahay at buwaba ang isang gwapong binata. Agad siyang nakilala ni Mama. Anak pala yon ng may-ari ng pinakamalaking sakahan sa lugar na yon. May dala pa siyang mga gulay at prutas na mula sa taniman nila. Pinatuloy siya ni Mama at aniya ay nais niyang umakyat ng ligaw sa akin. Hinarap ko siya para formal kaming magkakilala. Joff ang pangalan niya. Hindi ko itatanggi na ang lakas ng attraction na nararamdaman ko na nakita ko si Joff. Mistiso, matangkad at maayos manamit. Ganong lalaki ang kahinaan ko. Nagpakita rin siya ng paggalang sa mga magulang ko at plus points yon para sa akin. Aniya ay nakita niya ako sa sagala noong isang gabi at agad siyang nahulog sa akin. Hindi ko tuloy alam kung paano itatago ang kilig. Mahusay magsalita si Joff. Mabulaklak ang kanyang pananalita. Meron din siyang sense of humor kaya panay ang tawa ko nang magkausap kaming dalawa. Halos gabi-gabing nasa bahay si Joff. Kaya hindi na iwasan na nagkasabay sila ni Crisanto. Nakita ko ang inis kay Crisanto nang malaman na manliligaw ko si Joff. Doon na siya nagsimulang ma-insecure. Kailan mo ba ako sasagutin, Rufa? Matagal na rin ako nanliligaw sa iyo. Baka maunahan pa ako ng mga bago mong nakilala. Ang sabi ni Crisanto. Pasensya ka na ha. Kinikilatas ko kasi ikaw ng maigi, ang tugon ko. Kumusta pala yung mayaman mo manliligaw? Tanong niya. Ayos naman, kagaya mo ay masigasig din siya, sagot ko. Hindi na ako magtataka kung siya ang sagutin mo at hindi ako. Ano bang laban ko sa gwapo, may sasakyan at maraming pera? Napakalayo ko kumpara sa lalaking yon. Malungkot na sabi pa ni Crisanto. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Sasagutin ko ang isang lalaki dahil mapera? Parang ang baba pa na ng tingin mo sa akin. May inis kong wika. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Nagpaliwanag si Crisanto pero dahil bad trip na ako ay hindi ko na siya inintindi. Ang sabi ko ay umuwi muna siya sa kanila dahil pagod ako. Pero ang totoo ay bigla akong nawala ng gana sa kanya. That time kasi ay mas gusto ko na si Joff kesa kay Crisanto. Naging dahilan ko lang siguro ang hindi magandang sinabi niya para ipagtabuyan siya at iparamdam sa kanya na wala siyang pag-asa na maging boyfriend ko. Nakiusap muna si Crisanto sa akin na huwag ko siyang paalisin hanggang sa natakot na ako kasi ayaw niyang umalis. Kung hindi pa namagitan si Papa sa amin ay hindi siya aalis ng bahay. Ano bang nangyayari? Bakit nagkaganon si Crisanto? Binasad mo na ba siya? Ang nagtatakang tanong ni Papa. Hindi po pero malapit na, Papa. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya sa akin na baka sagutin ko si Joff kasi mapera yung tao. Sumbong ko. Abay, hindi ko alam na ganun pala mag-isip ang batang yon. Sayang at mabait pa naman sana. Iiling-iling na sabi pa ni Papa. Ang pangyayaring yon ang naging dahilan para mawalan ako ng gana kay Crisanto. Inilis ko na siya sa pagpipilian ko. Ayoko magkaroon ng boyfriend na mababa ang tingin sa akin. Kasalanan ba ni Joff kung mas ma-effort siya at sa kanya tumibok ang puso ko? Kinabukasan ng gabi ay bumalik sa bahay si Crisanto pero hindi ko siya hinarap. Pinasabi ko kina Papa na kapag nagpunta si Crisanto ay sabihin na wala ako at may inaasikaso sa Maynila at hindi alam kung kailan babalik. Hindi na nila pinapasok sa loob ng bahay si Crisanto. Doon lamang siya sa labas ng gate. Habang ako ay nasa second floor ng bahay at nakasilip sa bintana ng aking kwarto. Nagsisigaw pa siya na alam niyang nasa loob ako ng bahay at wag ko raw siyang pagtaguan. Tila wala siyang balak na umalis kaya nilabas ulit siya ni Papa at tinakot na kung hindi aalis ay tatawag na siya ng pulis kasi nakakagulo na si Crisanto. Tumalab naman yon at umalis na si Crisanto. Pero bago siya umalis ay sumulyap siya sa bintanang kinakaroonan ko na parang alam niyang naroon ako.
Sobra akong kinilabutan sa talim ng kanyang mga mata. Akala ko ay titigilan na ako ni Crisanto pero nagpunta pa rin siya sa bahay para manligaw. Kahit paano ay may awa akong nararamdaman sa kanya kaya hinarap ko rin siya pero para sabihin na tumigil na siya sa panliligaw sa akin dahil wala na siyang aasahan sa akin, ayaw niyang maniwala. Galit lang daw ako kaya ko yun nasabi. Aniya ramdam niya na mahal ko siya. Huwag daw akong magdesisyon ng may galit sa aking puso. Iginit ko na yon ang desisyon ko. Pinalis ko siya pero ayaw niya. Bawiin ko raw ang sinabi ko hanggang sa napuno na ako. Sinabi ko kay Crisanto na sinagot ko na si Joff kahit na hindi pa papadudot. Paiyak na sana siya pero biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Pinaglalaroan mo lang ako, Rufa. Pinaasa mo ko. Sana nung una pa lang ay sinabi mo na kagad na wala akong pag-asa sa iyo. Hindi yung pinatagal mo pa tapos sasaktan mo lang ako. Galit na sigaw ni Crisanto. Muling sumingit si Papa dahil hindi na maganda ang mood ni Crisanto ng sandaling yon. Parang mananakit na talaga siya, Papa Dudut. Tigilan mo ng anak ko, Crisanto. Narinig mo na ang desisyon niya at igalang mo yon. Maayos ka naman sana pero hindi ka marunong tumanggap ng kabiguan. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Pagtataboy ni Papa kay Crisanto. Mabigat ang loob na umalis si Crisanto, Papa Dudut. May awa man akong nararamdaman para sa kanya ay alam kong ginawa ko ang tama. Nawala na ang nararamdaman ko sa kanya. Kinausap ako ni Mama at Papa at gusto nila na kung mahal ko na talaga si Joff ay sagutin ko na. Sa tingin kasi nila ay hindi ako titigilan ni Crisanto hanggat alam nila na single ako. Kaya nang sunod na magpunta si Joff sa bahay ay ibinigay ko na ang matamis kong oo sa kanya. Mahal ko na rin siya kaya hindi yon labag sa aking kalooban. Labis ang saya ni Joff dahil officially ay kami na. Kilala sa lugar na yon si Joff dahil sa pamilya niya kaya mabilis na kumalat na magkasintahan na kaming dalawa. Mas okay yon at hiniling ko na sana ay makaabot yon kay Crisanto para tuluyan na niya akong tigilan. Umaasa kasi ako na susuko na siya sa akin sa sandaling malaman niyang may boyfriend na ako. Kagaya ng sinabi ni na Mama at Papa. After 1 month ay nabigla ako sa isang hindi inaasahang bisitang dumating sa aming bahay. Nung una ay hindi pa siya nagpakilala. Nagkunwari siya na nagbebenta ng mga herbal medicine. Mahilig sa ganon ang mama ko kaya pinatuloy niya ang hindi kilalang babae. Ewan ko ba kay Mama? Kahit na hindi niya kilala yung babae ay pinapasok niya hanggang sa loob ng bahay namin. Pinaupo pa at kinuha ng tubig. Parang nahipnotismo si Mama ng oras na yon. Nang tanungin ko si Mama kung sino yung babae ay sinabi niya na nagbebenta ng gamot. Simpleng blouse at mahabang palda ang suot ng babae. Siguro ay nasa 50 years old na at may kaunting puti na ang buhok na mahaba. Malalaki at bilog ang mga mata niya. Inamin ng babae na hindi talaga siya nagbebenta ng gamot. Nagpakilala siyang si Martha. At siya raw ang nanay ni Crisanto. Ako raw talaga ang pake niya para magkausap kaming dalawa tungkol sa naging desisyon ko sa panliligaw ni Crisanto sa akin. Hinayaan naman ni Mama na magkausap kami ni Martha sa sala ng kaming dalawa lamang. Sinabi ni Martha na sobrang nalungkot si Crisanto sa pagbasad ko rito. Iyak daw ng iyak ang anak niya. Hindi ba raw ako maaawa at baka gusto kong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Crisanto na patunayan ang pagmamahal nito sa akin. Alam mo Rufa napakabait niyang si Crisanto ko. Masipag at mapagmahal. Ikaw kasi ang unang babaeng nagustuhan niya kaya sobrang pagdadamdam niya. Medyo siloso lang yon kaya nakapagsalita ng hindi maganda. Kaya sabi ko pupuntahan kita at kakausapin para mapagbigyan mo ang anak ko. Nakangiting sabi pa ni Martha. Aling Martha, sorry po pero yun na talaga ang desisyon ko at hindi na magbabago ang isipan ko, tugon ko. Sige na Rufa, huwag ka nang maarte. Ano pa bang hahanapin mo sa anak ko? Kung tutuusin ay maswerte ka na sa kanya, ang sabi pa ni Martha. Mukhang alam ko na kung kanino nagmana si Crisanto ng pananalita, Aling Martha.
Hindi ako nag-iinarte. Hindi ko gusto ang anak ninyo at isa pa ay may boyfriend na ako. Kung hindi pa yan alam ni Crisanto ay pakisabi na lamang sa kanya. Hindi ko tuloy naiwasan ang pagtataray dahil sa sinabihan akong maarte. Wala kang puso? Hindi mo ba alam na muntik nang magpakamatay ang anak ko nang dahil sa binigo mo siya? Nanlalaki ang matang sabi ni Aling Martha. Nalulungkot po ako sa pinagdadaanan ni Crisanto. Pero hindi ko siya mahal. Kung ipipilit ninyo ang gusto ninyo ay mas mabuti pang umalis na kayo. Parehas lang tayo nagsasayang ng oras dito. Matapang kong turan. Wala kang konsensya, Rufa. Sayang ang ganda mo kung masama ang ugali mo. Ano bang ipinagmamalaki mo? Yang mukha mo? Tandaan mo, uod ang makikinabang yan sa huli. Galit na tura ni Martha. Wala ka pong karapatan na pagsabihan ako ng ganyan dahil nasa pamamahay ko kayo, Aling Martha. Bakit kasi hindi ninyo lang tanggapin na hindi ko mahal ang anak ninyo? Ang sabi ko pa. Magsisisi ka sa ginawa mong ito, Rufa. Matalim ang mga mata na sabi niya sa akin. Bigla siyang tumayo at hinila ang buhok ko para sa bunutan. Napasigaw ako sa sakit dahil naramdaman ko ang paghiwalay ng ilang piraso ng aking buhok sa aking anit. Lumabas mula sa kusina si Mama pero malalaki ang hakbang na umalis si Martha. Susundan sana siya ni Mama pero pinigilan ko. Ang sabi ko ay hayaan na lamang at hindi naman ako masyadong nasaktan. Ang totoo ay takot na takot ako sa oras na nakausap ko ang nanay ni Crisanto. Kahit nakangiti siya noong una ay iba ang tingin niya. Parang kinakausap ako ng mata niya at may isinisiksik siya sa utak ko. Kaya hindi ako tumingin ng diretso sa kanya. Medyo nakaramdam din ako ng pagkahilo habang kausap siya. Yung pakaramdam na para akong inaantok. Kaya mabuti na lamang at umalis na siya kaagad, Papa Dudut. Simula nang magpunta sa bahay si Martha ay hindi na siya bumalik pa. Hindi rin ako ginilo ni Crisanto. Nagpasalamat ako kasi sa wakas ay natahimik na rin ang buhay ko. Kahit kasi si Joff ay nag-alala noon dahil baka raw kung ano ang gawin ni Crisanto sa akin. Lumipas ang 3 buwan na wala akong naging problema kay Crisanto. Naging kampante na ako at iniisip na natanggap na ni Crisanto na hindi ako ang para sa kanya. Ipinagdarasal ko rin sa Diyos na sana ay mahanap na niya ang tamang babae na mamahalin siya kagaya ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Isang araw ay inanyayahan ako ni Joff sa bahay nila para magtanghalian. Matapos noon ay namasyal kami sa taniman nila ng puno ng mangga. Habang naglalakad kami ay bigla niyang nabanggit si Crisanto. Oo nga pala, Rufa. Alam mo ba nakilala pala sa kabilang bayan ang nanay ni Crisanto? Narinig kasi tayo ng kasambahay namin na nabanggit si Martha. Ang sabi ni Joff. Talaga, paanong kilala? Siguro ay mahusay na manggagamot kasi pumunta siya sa bahay para magbenta ng mga herbal medicine. Oo, kilala rin siya sa ganon pero sabi ng kasambahay namin ay mas kilala si Martha na mambabarang. Marami na raw naging biktima si Martha at ang iba ay namatay pa. Ang turan pa ni Joff. Mambabarang? Anong pinagkaiba niya sa mangkukulam? Tanong ko. Hindi ko rin alam Saka hindi ako naniniwala sa ganyan. Nasabi ko lang sa iyo kasi mukhang weird talaga ang pamilya ni Crisanto. Mabuti na lang at ako ang sinagot mo at hindi siya. Ang sabi ni Joff sabay kindat sa akin. Hindi ko sinabi kay Joff pero nagkaroon ako ng takot nang malamang ko na mambabarang daw pala ang nanay ni Crisanto. Pagka-uwi ko sa bahay ay tinanong ko si Mama kung totoo ba ang barang o kulam. Aniya ay 50-50 ang paniniwala niya sa ganon. Meron kasi mga peke mangkukulang at mambabarang pero may mga kwento siyang naririnig na meron daw mga totoo. Si Lola raw mismo ay naging biktima noon ng barang. May nakaaway raw noon si Lola sa palengke na isa palang mambabarang. Kinagabihan ay sumakit ang tiyan ni Lola at sumuka na ito ng may kasamang mga uod. Isang magaling na albularyo daw ang nagpagaling kay Lola noon. Tinanong ko ni Mama kung bakit ko na itanong.
Ang sabi ko ay naging topic lamang namin ni Joff pero walang kaugnayan sa akin. Hindi ko sinabi sa kanya na pinanghihinalaang kong mababarang ang nanay ni Crisanto. Ayokong mag-alala si mama. Isa pa sa tingin ko ng panahon na yon ay hindi nagalit si Crisanto sa akin dahil ilang buwan na niya akong hindi ginagambala. Nag-celebrate na kami ni Joff ng aming ika-6 na monthsary. Dinala niya ako sa bayan para kumain sa labas. Nanood kami ng sine at pagkatapos ay inihatid na niya ako sa bahay. Masayang masaya ako ng araw na yon, Papa Dudut. Dahil medyo late na akong nakauwi ay sandali lang akong naligo bago ako humiga para matulog. Hindi ko alam kung bakit pero nang gabing yon ay napanaginipan ko si Martha. Galit na galit siya sa akin habang hinahabol niya ako. Wala naman siyang dalang kung ano pero takot na takot ako sa kanya. Nang maabutan niya ako ay sinabunutan niya ako. Kumuha siya ng hibla ng aking buhok at binulungan niya yon ng dasal at orasyon na hindi ko maintindihan. Mabuti na lamang at nagising ako dahil pakaramdam ko ay papunta na ako sa bangungot ang panaginip kong yon. Nakabalik naman ako sa pagkakatulog pagkatapos. Sobrang tanghali na ako nagising kinabukasan. Ugali ko nang magsuklay ng buhok kapag bago akong gising. Meron akong malaking salamin sa kwarto ko. Habang nagsusuklay ako ay napansin ko na parang maraming buhok ang nalalagas at sumasabit sa suklay. Itinigil ko muna ang pagsusuklay at tinignan ang buhok ko. Kinalabutan ako nang may makita akong poknat na kasing laki ng 5 peso coin sa tuktok ng aking ulo. Marami na ring nalagas na buhok sa sahig, Papa Dudut. Takot ako na tinawag si mama at agad kong ipinakita sa kanya ang nangyayari. Kahit siya ay hindi maipaliwanag ang nangyari sa ulo at buhok ko. Kahit si Papa ay walang alam na dahilan kung bakit ako nagkaganon. Dahil pare-parehas kaming clueless ay nagpa-check up ako sa isang ospital sa bayan. Ayon sa doktor na tumingin sa akin ay resulta ng stress ang nangyayari sa akin. Binigyan niya ako ng gamot na dapat kong inumin at sinabi sa akin ang mga dapat kong gawin upang makaiwas ako sa stress. Huwag daw ako mag-alala kasi babalik din sa dati ang aking buhok. Hindi ko maintindihan kung bakit stress ang dahilan kung bakit nang lalagas ang buhok ko, Papa Dudut. Hindi ako stress sa panahon na yon. Sobrang saya ko pa nga dahil kay Joff. Na-stress lamang ako na mangyari na ang pagkalagas ng mga buhok ko. Ganun pa man ay sinunod ko na lamang ang sinabi ng doktor. Sinabi ko kay Joff ang nangyari at agad siyang nagpunta sa bahay. Ayoko pa nga magpakita sa kanya kasi sobra akong nahihiya sa poknat ko sa ulo. Baka magbago ang nararamdaman niya sa akin kapag nakita niya yon. Nang hindi ako lumabas ng kwarto ay siya na ang nagpumilit na pasukin ako doon. Aniya ay hindi mababawasan ang pagmamahal niya sa akin kahit dumami pa ang poknat ko sa ulo. Siyempre kinilig naman ako sa mga sinabi niya. Kahit nakita niya ang poknat ko ay hindi siya nandiri. Kinis pa niya yon para patunayan sa akin na hindi magbabago ang kanyang nararamdaman dahil sa isang poknat dahil mahal na mahal niya ako. Ininom ko ng tama ang gamot na ibinigay ng doktor at ginawa ko ang mga ipinayo niya sa akin. Kahit nakaka-stress ang magkaroon ng poknat ay pinilit kong huwag isipin dahil ang bilin ng doktor ay umiwas ako sa stress. Pero tila walang nangyayaring improvement, Papa Dudut. Mas lalo pa ngang lumala. Araw-araw ay nadadagdagan ng poknat ko at nagiging manipis na ang buhok ko sa tindi ng paglalagas. Nawala na ako ng self-confidence. Hindi na ako lumalabas ng bahay at huminto muna ako sa pag-aaral. Hindi ko kasi kayang pumasok sa school sa ganong itsura. Pakiramdam ko ay nakatingin sa akin ang lahat. Kung hindi ako kinakawaan ay pinagtatawanan. Sa kabila ng lahat ay nanatili pa rin si Joff sa tabi ko. Mas lalo niyang ipinaramdam sa akin ang pagmamahal niya. Ipinakita niya sa akin na kahit tuluyan akong makalbo ay hindi niya ako iiwanan. Napakaswerte ko kasi si Joff ang klase ng boyfriend na walang pakialam kahit na ano pang maging itsura ko. Kahit sobrang layo ko na sa nakikita niyang babae noon sa sagala
ay patuloy pa rin niya akong minamahal. Dumating ang araw na halos na wala nang natirang buhok sa ulo ko, Papa Dudut. Sobrang depressed ako at palaging umiiyak. Hindi na ako lumalabas ng aking kwarto. Awang-awa na ang buong pamilya ko sa akin at maging si Joff. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil bigla akong tinubuan ng mga bukol sa aking ulo. That time ay ubos na ang buhok ko. Kahit ang magpatingin sa doktor ay hindi ko na kaya dahil sa hiyang-hiya na akong lumabas. Hanggang sa sinabi ni Mama na baka hindi doktor ang kailangan ko kundi isang albularyo. Nakapagtanong siya sa kakilala niya at merong inirekomendang albularyo sa kanya. Pumayag ako. Kinabukasan ay isang matandang lalaki ang dumating sa aming bahay kasama si Joff. Sinuob ako ng albularyo at kumuha siya ng palanggana na may tubig. Nagpatak siya ng kandila at nang may nabuong hugis ay kinuha niya yon at sinabi na meron akong nagambalang elemento. Yung malaking puno raw sa likod ng bahay ay may nakatirang engkantada. Baka raw nagawi ako roon at kung ano ang ginawa ko. Wala akong natatandaan na ginawa ko kung anumang meron doon sa puno kaya imposible yon. Tanggi ko sa albularyo. Pero yun ang ipinapakita sa akin, Ining. Ang dapat mong gawin ay mag-alay ka ng prutas sa puno at humingi ka ng kapatawaran sa engkantadang nakatira doon. Gawin mo sa loob ng 1 linggo tuwing alas 6 ng gabi ang sambit pa ng albularyo. Malaki ang siningil sa amin ng albularyo pero hindi nagdalawang isip sina Mama na magbayad. Sinunod ko naman ang sinabi ng albularyo. 7 araw na sunod-sunod na nag-alay ako ng prutas sa may puno sa likod at humingi ako ng kapatawaran sa sinabing engkantada na nakatira doon. Ngunit hindi noon napagaling ang aking mga bukol sa ulo. Mas lalo pa nga yung dumami at namaga. Ang sakit-sakit na, Papa Dudut. May mga gabi pa nga na halos hindi ako makatulog sa sobrang sakit. Doon namin na-realize na peke yung albularyo na nakuha ni Mama. Hindi ko maiwasang kwestiyonin ng Diyos na nangyari sa akin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong malaking kasalanan ba ang nagawa ko para mangyari sa akin yon. Sa pangalawang pagkakataon ay nakumbinsi ako ng family ko at ni Joff na magpatingin sa isang doktor. Iniisip ko na baka cancer yon o kung anumang malalang tumor. Pero sabi ng doktor ay hindi raw. Binigyan ulit ako ng gamot at pampahid sa mga bukol ko. Kumain daw ako ng masustansyang pagkain at umiwas sa stress. Sa totoo lang, ang hirap umiwas sa stress sa kalagayan kong yon. Lalo na't kahit doktor ay walang masabing diretsyong sagot kung ano ang nangyayari sa akin. Inalis ko na ang salamin sa aking kwarto dahil mas lalo lamang akong nade-depress kapag nakikita ko ang aking sarili. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa mga tumutubong bukol sa aking ulo. Masakit siya. Lalo kapag hinahawakan. Halos hindi ko na mailapat ang aking ulo sa unan. Dahil kahit na simpleng paghiga ay sumasakit yon. Napabayaan ko na ang sarili ko. Walang epekto ang gamot na inirekomenda ng doktor. Ilang albularyo na ang tumingin sa akin pero walang nakapagpagaling sa akin, Papa Dudut. Unti-unti na akong nawala ng pag-asa. Feeling ko ay mamamatay na akong ganon. Sa panahong yon ay naisip ko si Joff. Naawa ko sa kanya kasi parang huminto na ang buhay niya nang dahil sa akin. Araw-araw siyang nasa bahay para tingnan ako at kausapin. Hindi siya tumitigil na mahalin ako sa kabila ng pagkawala ng aking dating itsura. Parati niyang pinapaalala sa akin na ako pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Lahat yon ay na-appreciate ko pero nagwo-worry ako na baka matali na si Joff sa akin. Joff, mabuti pa siguro na tigilan na natin to. Maghiwalay na lang tayo. Bata ka pa. Huwag mo sayangin ang oras mo sa kagaya ko. Marami ka pang makikilalang babae na masigit sa akin. Ang sabi ko kay Joff habang binabantayan niya ako sa aking kwarto. Joke yan, no? Sinusubukan mo lang ako. Ikaw talaga, Rufa. Alam mo naman na hindi kita iiwanan kasi mahal na mahal kita. Nakangiting sambit ni Joff. Seryoso ako. Mag-break na tayo. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo sa akin.
ang ulit ko. Pinipigilan ko na ang aking luha noon. Well, seryoso rin ako. Ayoko. Kung ang dahilan mo lang ay dahil sa ayaw mo akong nahihirapan, ay hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Isa pa, hindi ako nahihirapan dahil gusto ko ang ginagawa ko. Seryosong wika ni Joff. Napaiyak ako sa mga sinabi ni Joff. Talagang mahal na mahal niya ako. May dahilan na sana siya para hiwalayan ako pero hindi niya ginawa yon. Mas pinili niyang magstay sa akin sa kabila ng itsura ko. Bukod kay Joff ay nakita ko rin ang paghihirap ng pamilya ko nang dahil sa akin. Alam ko na ipinapakita nila sa akin na hindi sila pinanghihinaan ng loob para hindi ako sumuko. Tuwing umaga ay nakasanayan ko nang umupo sa harapan ng aming bahay. Walang nagdadaan na tao doon kaya ayos lang sa akin. Ginagawa ko yon para kahit papaano ay makapagpaaraw ako. Isang umaga, tahimik akong nasa harapan ng aming bahay nang makita ko si Martha na nasa labas ng gate. Nakatingin siya sa akin habang nakangiti ng malaki na para bang masaya siya. Sa pagkakataong yun ay naalala ko ang sinabi sa akin ni Joff na mambabarang si Martha. Bumalik din sa alaala ko yung nagpunta si Martha sa amin at sinabunutan niya ako. Parang ginawa niya yon para makakuha ng buhok ko. May narinig kasi akong kwento na ginagamit ng isang mangkukulang ang buhok ng tao upang makapambiktima. Kaya nagdilim ang paningin ko na nakita ko si Martha at mabilis ko siyang nilapitan at galit na galit ko siyang kinausap. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Mangkukulam ka. Mambabarang. Sigaw ko kay Aling Martha. Huwag mo kong pinagbibintangan ha. Kung ano man ang nangyari sa iyo ay dapat lang sa iyo yan, Rufa. Karama mo yan sa pananakit mo sa anak ko. Natatawang wika ni Martha. Alisin mo ang ginawa mong ito sa akin, Martha. Hirap na ako. Parang awa mo na. Hindi pa ba sapat sa iyo na ganito na ang itsura ko? Hindi ko na alam kung magmamakaawa o magagalit ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi pa ako tapos. Simula pa lang yan. Sinaktan mo ang anak ko kaya mas tripling sakit ang dapat na maramdaman mo. Ang sabi ni Martha at pagkatapos ay umalis na siya. Gusto ko siyang habulin ngunit inunahan ako ng hiya at takot na lumabas ng aming bakuran at baka may ibang taong makakita sa akin. Iyak ako ng iyak dahil naasiguro kong si Martha talaga ang may gawa noon sa akin, Papa Dudut. Sinabi ko kina Mama at Papa ang aking natuklasan na si Martha ang nangbarang sa akin. Hindi naman sila nagdalawang isip na paniwalaan ako. Nagtanong sila sa mga taga doon kung saan ba nakatira si Martha. May nakapagsabi na sa bundok sa kabilang bayan. Kasamang ilang tanod ay pumunta sina Papa sa bahay ni na Martha. Pero bigo sila dahil ayon kay Papa ay wala na sina Martha at Crisanto sa bahay ng mga ito. Wala na rin daw ang ilang gamit ng mag-ina. Malamang ay nakatunog ang mga ito kaya umalis kaagad. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako ng oras na yon, Papa Dudut. Yung taong may gawa noon sa akin ay hindi na namin alam kung nasaan. Tuluyan ako nawala ng pag-asa na gagaling pa ako. Hindi pa natapos sa mga bukol ang paghihirap ko. Tuluyang namaga ang mga yon hanggang sa namula na. Isang gabi ay nagising ako dahil may gumagalaw sa loob ng mga bukol ko. Takot kong tinawag sina Mama at nang tingnan nila ang ulo ko ay parang sasabog na ang mga bukol doon. Kinabukasan ng umaga ay pumutok na ang ilan sa aking bukol at naglabas ng malansang amoy. Bukod pa roon ay may nakita kaming maliliit na uod na lumalabas. Ayoko na, Ma. Gusto ko nang mamatay. Hindi ko na po kaya. Iyak ko sa aking mga magulang. Huwag kang bibitaw, anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahanap din natin si Martha at malalaman natin ang gamot sa nangyayari sa ulo mo. Pati si Mama ay umiiyak na rin. Ubus na ang pag-asa ko ng time na yon, Papa Dudut. Tinanggap ko na sa sarili ko na hindi na ako gagaling pa. Kaya naisipan kong wakasan na ang aking buhay. Isang gabi habang natutulog, ang lahat ng tao sa bahay ay kumuha ako ng lubid at nagtangka akong magpatiwakal sa aking kwarto. Buong-buo na ang loob ko. Umaga pa lamang. Ngunit nang gagawin ko na ay bigla akong nagkaroon ng pag-aalinlangan. Naisip ko ang pamilya ko at si Joff.
Siguradong malulungkot sila ng sobra kapag nawala ako. Ano ang mararamdaman nila kapag nauwi sa wala ang lahat, Papa Dudut, ng ginawa nila sa akin dahil sa nagpatiwakal ako. Ang mga realizations na yon ang tuluyang nagpaurong sa akin na gawin ang planong yon, Papa Dudut. Inalis ko kagad ang lubid sa aking leeg at umiyak na nagdasal at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Tiniis ko ang nangyari sa akin kahit ang baho ng sugat ko ay hindi pa rin ako pinanirihan ni Joff. Nag-offer pa siya na ipatingin ako sa ospital sa Maynila pero tumanggi ako. Panay na lamang ang dasal ko na sana ay gumaling na ako. Hanggang isang gabi ay may pumuntang matandang babae sa aming bahay. Nagpakilala siya bilang si Lola Kuleng. Siya raw ang kaibigan ni Lola na isang albularya. Siya pala yung tinutukoy ni Mama na nagpagaling noon kay Lola. Ang sabi ni Lola Kuleng ay isang linggo nang nagpapakita si Lola sa panaginip niya. Humingi ng tulong si Lola sa kanya. Ang sabi daw ni Lola ay pumunta ito sa bahay namin. Napakabuti pala ni Lola sa kanya noon kaya kahit nasa malayo na nakatira si Lola Kuleng ay hindi siya nagdalawang isip na puntahan kami. Naging emosyonal ako nang malaman kong kahit patay na si Lola ay pinaparamdam pa rin niya ang pagmamahal niya sa akin. Nangako si Lola Kuleng na gagaling ako. Alam niya agad na ako ay nangangailangan ng tulong kaya nagpakita si Lola sa kanyang panaginip. Nang gabing yun din ay sinimula na ni Lola Kuleng ang paggagamot sa akin. Unang kita niya pa lang sa akin ay nasabi niya na kagad na isang mamabarang ang may gawa noon. Ngunit ang lunas daw ay wala kay Lola Kuleng. Dapat daw ay ang mismong mambabarang na yon ang bumawi ng barang nito sa akin. Pinahiga niya ako sa aking kama. Aniya ay gagamitin niya ang katawan ko para magkaroon sila ng komunikasyon ng bumarang sa akin. Kayang-kaya niya rin daw saktan ng mambabarang gamit ang aking katawan. Pero bago niya yung gawin ay ikinuwento ko muna ang tungkol kay Crisanto at Martha. Pati na rin ang hinala kong si Martha ang may kagagawa noon sa akin. Dinasalan ako ni Lola Kuleng. Naging groggy ako pero aware ako sa mga nangyayari. May inipit siyang kung anong bagay sa pagitan ng kuko ko sa aking paa. At kahit na hindi ako nasasaktan ay napapasigaw ako ng aray. Panay ang daing ko. Narinig ko si Lola Kuleng na may kinakausap at tinatanong niya kung ano ang pangalan ko. Martha naman ang sinagot ko. Tigilan mo na ang batang ito, Martha. Ako ang makakalaban mo. Mas malakas ako sa iyo, sigaw ni Lola Kuleng. Kasalanan niya. Sinaktan niya ang anak ko. Dapat din siyang magdusa. Sigaw ko na parang may kung sinong nasa loob ng aking katawan. May anak ka pala? Si Crisanto. Gusto mo bang idamay ko ang anak mo, Martha? Parusahan ko kayo mag-ina, gusto mo? Ang banta ni Lola Kuleng. Wag si Crisanto. Tama na, masakit na. Babawiin ko na ang barang, babawiin ko na. Ang paulit-ulit ko daw na sigaw. Pagkatapos noon ay wala na akong natandaan pa sa mga naganap dahil nawala na ako ng malay. Pagod na pagod ako nang magising ako. Humingi kagad ako ng tubig at kinausap ako ni Lola Kuleng. Binigyan niya ako ng langis na ipapahid ko sa aking sugat sa ulo. Wala na raw akong dapat na ikatakot dahil binawi na ni Martha ang barang nito sa akin. Hindi na raw ako gagambalain ni Martha kahit kailan. Meron na raw akong proteksyon laban kay Martha. Ang kailangan ko na lang daw gawin ay hintayin na gumaling ang aking sugat o huwag kong kakalimutan na magdasal sa nasa itaas dahil yon ang pinakamabisang proteksyon laban sa mga masasamang bagay. Akala mo ay nagdahilan lamang ako dahil makalipas ang mahigit isang buwan ay malaki nang naging paggaling ng mga sugat sa aking ulo. Tuyo na ang sugat and after a year ay mga peklat na lamang ang natira at unti-unti na akong tinubuan ng buhok. Sa kasalukuyan ay bumalik na sa dati ang aking confidence dahil tuluyan nang lumago at humaba ang aking buhok, Papa Dudut. Mag-asawa na rin kami ni Job at meron na kaming mga anak. Simula nang gamutin ako ni Lola Kuleng ay hindi na ako nakaramdam ng kakaiba. Hindi na rin ako ginambala pa ni Martha at ni Crisanto.
hindi ko na rin nalaman pa ang kinakaroonan nila. Ngunit kung nasaan man silang mag-ina, sana ay natuto na silang tumanggap ng kabiguan at huwag nilang gamitin ang kung anong kakayahan na meron sila sa maling paraan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut, at sana ay pagpalaing kayo ng Diyos. Lubos na gumagalang, Rufa. Sa larangan ng pag-ibig ay nararapat na bawat isa sa atin ay marunong tumanggap ng kabiguan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mahal ka ng mahal mo. Hindi sa lahat ng oras ay aayon sa iyo palagi ang tadhana. Ang pagtanggap sa kabiguan at pagrespeto sa desisyon ng iyong nililigawan ay pagpapakita na ikaw ay isang tao na matapang at matatag. Iwasan natin ang paggawa ng masama kapag hindi umayon sa atin ang isang tao o tayo ay sinaktan nila. Bagkus ay gamitin natin ang pagkabigong yon bilang isang inspirasyon upang sa mga susunod ay mas galingan pa natin. Ngunit hindi rin natin may tatanggi na masakit ang mabigo. Pero hindi rin po ito dahilan upang ikaw ay gumanti sa taong naging dahilan ng iyong kabiguan. Ang gawin mo ay bumangon at kahit mahirap ay magsimula kang muli. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.